Hello guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood at pag-usapan naman natin ngayong araw na to, itong Senado ay bumoto ng 15 yes para i-mungkahi ating gobyerno na pauwiin dito si Rodrigo Duterte. Okay, ano sa inyo? Okay ba yan? Ba? Okay, matunog yung usap-usapan na interim release ni Rodrigo Duterte kasi at any time, okay, meron ng trial na mangyayari, 'di ba? At itong mga magaling nating mga senador ay gusto ng pauwiin rin si Dugong dito sa bansa. Okay? Ano ba ang kaso niya ulit? Again, crimes against humanity. Now, pag-usapan natin 'yan. Let's go here sa GMA News. Sabi dito, voting 15 yes, 3 no, 2 abstain. The Senate drops a resolution expressing the sense of the Senate requesting the International Court to hold the former President Rodrigo under house arrest for humanitarian conditions. Kung natatandaan nyo, si Digong daw ay sabi ng mga kaalyado niyang mga Duterte senators, yung magaling nating mga senador dyan, ay sinasabi, hindi na daw nakakaalala. Mahina yung katawan. 80 years old na. Tapos, ano pa, mahina pa. Nangyari pa yung doon sa dahig. Nahulog daw. Di ba? At gusto na nilang pauwin dito sa bansa. Kahit house arrest lang. Doon sa Davao City. Di ba? Pero in reality, ang totoo dyan, gawa-gawa lang nila yung kadramahan para lang ma-delay yung pre-trial nila, 'di ba? Okay. Now, sino-sino yung bumoto ng yes? Okay? So, punta tayo sa kung nakikita nyo sa right side dito, just in voting yes. Okay, adopts the resolution expressing the sense of Senate requesting International Criminal Court to hold former president under house arrest. Sino bumoto ng yes? Si Alan, 'di ba? Si 10K, si De La Rosa, Ejercito, si JVN, Estrada, Gatchalian, Go, Lacson, Legarda, Marcoleta, Marcos, Padilla, Tulfo, Villanueva, Villar Mark, and Zubiri. Okay, sino ang hindi bumoto? Siyempre, si Senator Bam, Risa Hontiveros, and Kiko Pangilinan. Sino nag-abstain? Si Tito Soto, tsaka si Tulfo. Yung hindi present kanina, pero nag-yes si Escudero, si Pia Cayetano, si Villar, tsaka sino pa? Wala. Tsaka si Lito Lapid. Yun. Okay, ang nakakagulat dito para sa akin, ay si Senator Lacson. Well, if we're talking about the rule of law at pag-follow ng rule sa international rule, sana nga, hindi mali yung iniisip ko na, kaibigan ni Senator Lacson ton si Rodrigo Duterte. And not only him, pati na rin si Tito Soto, sa lahat ng interview niya, sabi niya, magkaibigan daw sila. Itong si Tulfo, Rafi Tulfo, definitely, he's been supporting Rodrigo Duterte before he became a senator. Diba? So, sa tingin nyo guys, do you think the ICC will listen to the Senate's resolution? Para sa akin, hindi. Bakit? Wala na tayo sa ICC, di ba? Sino ba tumanggal ng umalis tayo ng ICC? Walang iba kundi si Rodrigo Duterte. Di ba? So ngayon magre-request kayo na pauwiin si Duterte dito. 'Di ba? Malaking kalokohan 'yan, 'di ba? Tapos alam naman natin kung sino tong mga senators na to. Most of them are Duterte senators at merong
let's just say, yung mga hindi Duterte senators or minority, definitely kakilala nila si Duterte. Di ba? So, para sa kanila, para sa akin kung magre-request sila pauwiin si Rodrigo Duterte, naisip ba nila yung mga biktima ng drug war? Yung reported na almost 30,000 people killed extrajudicial. Sa tingin nyo, inisip kaya itong mga senador na to, bago sila bumoto ng yes? Para sa akin, hindi. Kasi yung kanilang Senate resolution is for only one person, kay Rodrigo Duterte. Anong ginawa ni Rodrigo Duterte? Inamin niya sa publiko, in front of the national TV, na pumapatay siya ng tao. Doon sa Davao, hindi ito galing sa akin. Galing mismo sa kanya. At pinabayaan niya na mangyari yung karahasan ng time ng drug war niya. Diba? Okay? So, para sa akin, hindi ito matutuloy, especially if you bring back Duterte, ang mangyayari dyan magiging magulo. Di ba? O paano? Anong mangyari kung itakas siya doon sa house na ilalagay siya? Di ba? Paano yung mga biktima? Yung mga pamilya na kung makalabas siya, paano yung kanilang safety? Di ba? Ang dami pang mga alipores ni Rodrigo Duterte na nasa Pilipinas, 'di ba? So, hopefully, well, I'm sure hindi to pakikinggan ng ICC kasi wala na, 'di ba, guys? Now, ito pakita ko sa inyo yung double standard kasi itong mga senador na to ay mag-file ng resolution, yung pag-file na ng resolution, definitely ano pa yan, dadaan pa yan sa gobyerno ng Pilipinas. From the government of the Philippines and pupunta sa ICC. Okay? So, sa tingin nyo, kung itong resolution na to magiging solid ba na idadaan nila sa gobyerno? Ewan ko lang. Pero ito, papakita ko sa inyo kung sino yung mga double standards. Di ba? Kung itatandaan nyo, nag-file sila ng resolution dito. Now, Senator Risa Ontiveros, last time, nag-file siya ng resolution para hikayatin yung gobyerno ng Pilipinas para makapag-cooperate. Tapos, tinutulan to ng mga senador ng mga Duterte. Di ba? So, papauwiin mo sila, magre-request ka sa gobyerno para mag-request doon sa ICC. Tapos, ngayon, yun, tapos nung last time, gusto nilang hindi matuloy yung pagka-cooperate ng gobyerno. Di ba? Double standard. Ito, pakita ko sa inyo, guys. Yan. Ito. Oh. Kung kailan mayroong gusot between the Dutertes and the Speaker of the House, saka pa naglabasan yung mga resolution na yan, kung talagang sincero sila sa kanilang gusto, no? Na papasukin ang ICC. Why did it take 1.5 years? Di ba? Okay. Bakit na dismay? Di ba? Merong resolution. Bago lang ma-realize na, kailangan pala talaga nating papasukin ang ICC. For presidential sister, Senator Amy Marcos, those who are urging the government to work with the ICC are looking for trouble. Talagang basag ulo to. Parang kanto lang Madam Amy Okay, sige. So they're really looking for trouble. But President Duterte has said repeatedly, bring it on. Para sa akin, ang totoo, desisyon nito ng ehekutibo. Ibig sabihin, ang ading ko, si Presidente, na paulit-ulit nang sinabi na hindi papapasukin ang ICC. Sang-ayon po ako doon. Wala pang naghahanap. Di ba? Di ba? Now, before, ayaw nilang yung resolution para mag-cooperate. Tapos ngayon, magre-request sila sa gobyerno natin para hikayatin yung ICC pauwiin sa bansa. Di ba? Ano sa tingin nyo, guys? Para sa akin, wala yan. Itsapwera lang yan ng ICC.
Okay? So para sa inyo, if you have any comments or suggestion about that, please type it down. And please also like, subscribe to support this channel. Salamat po sa mga manonood at I'll see you sa susunod na video. Thank you.